Alright, Davao City update ho tayo dito. Dated today, it's Sunday. Alas 10 ng gabi dito sa may Davao City, Ladang District. So itong lugar na to dito ay bahain daw to. Kasi hindi ko to na-witness dito na talagang tumaas ang tubig, baha. Pero ang lugar talaga na to ay ano siya, parang low-lying area or sabihin natin parang ano siya, catch basin. Tapos sa unahan lang nito ay dagat na, no? So kumbaga parang mataas din ang kanyang chance or more likely ano siya, naka-sea level ho siya, no? Level ang tubig ng dagat dito sa lupain ng Lanang. That's why kapag high tide tapos malakas ang ulan ay nagkakaroon talaga ng pag-apaw ng baha dito. Pero as far as I remember, lagi talaga tong ano, nagsasubsides agad. Ibig ko sabihin is kunyari ito, naulan na napakalakas. So siguro sa mga 2 minuto pa lang ang nakalipas, 3 minuto nang bumuhos ang itong ganito kalakas na ulan. Siguro enough na yung 30 minutes na ganito kalakas hanggang 1 oras para ilubog sa tubig itong lugar na to dito. Tapos ngayon, syempre, gusto kong lumabas at mag-vlog para ma-experience ko talaga yung baha sa Davao City. Hindi naman sa ako'y nangangarap ha, nag-wish na bahain ako or malunod sa baha. Pero gusto ko talaga mag-vlog. Oo, gusto ko mag-content. So far, ang naalala kong content lang na baha ay dun sa may Rojas Avenue, pero hindi na siya ganun kalalim pagkalabas ko. Tapos doon naman sa may bandang Matina Pangi, sa may Matina Crossing area, yung Pangi River, binaha din siya, lagpas pa sa tulay, pero nung pagpunta ko doon, hupa na agad. So ganun ang sistema sa namin dito sa Davao City. So hindi ho kami exempted sa baha sa buong Pilipinas. Pero in fairness sa Davao City, kasi kapag naulan talaga ng ganito kalakas at bumabaha talaga siya, nagsasubside din agad. Mabilis humupa ang baha dito. Bakit? Kasi salamat sa 51 billion pesos ni Congressman Pulong Duterte na flood control project. Oh, salamat kasi sa ibang lugar mahigit pa doon, no? Trilyones talaga. For example, yung mga project nila JJ Suarez ng Lucena City ng Quezon Province, hindi naman bumabagyo, wala namang baha, pero nagko-collapse ang kanyang flood control projects, no? Sa Bulacan, sa lugar ni Romualdez, sa lugar ng mga Kurakot, no? Ng mga buhayan, particular sa mga taga-Quadcom. Sige nga, sinong mga DDH, ako'y nananawagan sa Duterte diehard haters dyan. Ako'y nananawagan sa inyo, shout out ho sa inyo. Paki-comment nga dito sa aking comment box kung mayroon ba kayong alam, no? Meron ba kayong alam na flood control projects na proyekto ng congressman na nasa Quadcom? Sino ba yung mga nasa Quadcom? Si Akop, si Estela Kimbo, sino pa? Marami dyan, no? Sila Joel Chua, sila Bini Abante. Yung mga lugar, yung mga tao na yon na nabanggit ko, paki-comment nga yung kanilang lugar or paki-comment nga or pakilagay po yung ano link, no, or for example yung kanilang mga project na talagang matibay ang kanilang ano mga flood control projects nila. Sige nga. So yung lugar ba nila kapag binabahay, hindi kapag umuulan ng malakas, mas malakas pa dito or ganito kalakas sa ulan, ang tanong ko ay hindi ba sila binabaha? Or kung binabaha man, sige sabihin natin na yung sabi ni BBM na overwhelmed sa tubig. Yan kasi nagmamayabang kasi itong si Bongbong Marcos na wala nang poproblemahin sa baha kasi ilan yon? 500,000 flood control project ang nasimulan at natapos na sa kanyang termino. Pero noon biglang binagyo. So na fact check siya lagi. Kasi puro naman talaga sila ano lang, no, salita, wala naman talagang proof na meron silang nagawa, no. So ano lang parang pang social media lang ganyan, no, yung pang show off lang para sabihin meron silang ginagawa na proyekto na massive project talaga para mas justify ang kanilang kinuhang trilyones. Oo, trilyones talaga. Sa SSS pa lang. Pag-ibig. Saan pa ba, no? Saan pa ba yung mga kinuha, yung mga hindi mapaliwanag ng mga pagkukuha ng budget sa PCSO? 'Di ba? Saan pa ba sa PhilHealth? Oh, yung binentang gold bars, saan punta 'yon? No? Saan napunta yung ano, yung deposit natin, no? Ang hirap ng ano, ng administrasyon ngayon. Tapos ito pa, ang nakalungkot talaga diyan, alam niyo ang ano, talagang kinakalungkot ko talaga lalo is yung mga naniniwala pa rin kaya Bangag at sa mga Pinklawan, sa mga hindi man lahat ng Pinklawan pero may ilan talaga diyan na di baling lonorin ng baha ang kanilang mga lugar, wala silang pakialam diyan. Kasi ang sa kanila is ang impeachment talaga pinakamahalaga, pinakaimportante sa lahat. Oo, yung pinakamahalagang bagay sa kanila is yung matanggal ang Duterte sa
political arena, lalo na sa national. Kaya wala sila ibang inaatupag kundi yung impeachment. So wala sila pakialam sa flood control. Ayaw nila kasi na mabuksan yun kasi kasama si Risa Ontiveros, kasamang tumanggap ng malita sila Erwin Tulfo, Rapi Tulfo, basta marami mga nagsitanggapan ng mga buhaya, hindi lang sa Kongreso maging sa Senado din. So ito yung lugar sa Davao City ha, update ko lang sa inyo. Kailangan ko talagang lumabas ng ganito, umulan, sa kasagsagan ng ulan para ko talaga ma-witness yung baha. Kasi yung baha kasi dito sa Davao City, umaabot ng 2 linggo bago humupa sa social media. Oo, kasi lagi silang sa social media, 1 week to 2 weeks. Mantakin mo, linggo na nakaraan ang ABS-CBN, GMA, panay pa rin post ng baha sa Davao City kahit pupa na, oras lang naman ang pagitan. So ito ha, shout out sa mga DDH dyan. So talagang ang video na to is gusto ko lang talagang ipakita sa inyo, i-flex ang Davao City. So ito, katunayan nga, ako isang Davaoenyo, nagbablog din ako dito sa lugar namin, sa buong Pilipinas, pinupuntahan ko lagi. Pero this time, kailangan ko rin ipakita sa inyo na ano din kami dito, binabaha rin kami. Pero hindi kasi ang baha namin ay hindi kalibil sa baha ng inyong lugar, lalo na sa may Calabarzon, Region 4A, Central Luzon and Metro Manila. Na kapag kainulan, talagang lampas bubong, tapos may mga nangamatay talaga, lalo mga leptospirosis, mga ganyan. So dito sa Davao City walang ganon na mga insidente, no? Baha lang. Pagkatapos bumaha, lulutang yung mga sasakyan, syempre. Tapos, yun lang, yung talagang casualty, talagang napakaswerte ng mga taga Davao City kasi hindi kami masyadong namamatayan dito during baha, mga flash floods. May mga naitala siguro pero hindi siya ganun karami, no? Unlike sa ibang mga lugar. Tapos mapaminsala, syempre ari-arian, daming mga nasayang na mga, yan nga, property, ari-arian, bahay, kotse, pero hindi ganun kadami kumpara sa Metro Manila. Anyways, yun lang naman ang gusto kong malaman ng mga diehard Duterte haters dyan, no, na ito yung lugar ho namin. Binabahali naman talaga siya, pero salamat pa rin maraming salamat sa 51 billion flood control projects ni Kong Pulong Duterte kasi solid ang pagkagawa ng mga proyekto nila, mga ripraps, mga kanal, mga creeks. Solid, no? Hindi siya basta-bastang nasisira o hindi siya bastang na-overwhelm. Pwede na ma-overwhelm pero hindi talaga siya nagigiba. May mga nagigiba konti, normally, kasi siyempre gawang tao lang naman yan. Iba naman talaga kapag kakalabanin mo yung natural, nature, no? Nature wonder, Mother Earth, ganyan. So of course, may mga sira pero hindi, napaka-minor ng damages compare sa mga nagmamalinis na mga lugar, no? Nagmamalinis sa mga congressman na kesyo sila ang pinakamagaling, honest, no, na politician sa buong bansa. As if sila yung may magandang proyekto na hindi talaga sira-sira ng ng bagyo at lindol. Pero sa Davao City, in fairness talaga, as in hindi kami dito kawawa kapag binabaha kasi nagsasubsides din agad. Although mahirap sumakay, syempre sa mga motorista titirik yung mga naka-lowered na mga sasakyan, lalo yung mga sedan. Pero hanggang doon lang yun. Right after mga ilang oras, wala na, pupa na. Kaya nga yung mga hindi taga Davao City parang matanga. Sila yung mga nagko-comment, sila yung natatawa sa Davao City or naaawa o alam mga ginagawa ng reklamo tungkol sa 51 billion pesos ni Kong Pulong na project flood control. Hindi naman sila taga rito. O punta kayo ng Davao City. Punta kayo dito 1 week lang, huwag kayong tumira ha, bawal. Lang kasi 60 ka na kami dito. Ano lang kayo dito? Experience lang. 1 week sadyain nyo yung tag-ulan. Sadyain nyo yung typhoon season. Mapo-forecast naman natin linggo pa lang, di ba, na mayroong darating na bagyo. So punta kayo ng Davao City 1 week. Daming hotel dito, pwede kayo mag-stay. Tapos yun, i-observe nyo ang baha namin dito sa Davao City kung tama ba yung sinasabi namin mga vlogger na mga taga Davao City na ang baha namin dito ay oras lang din nagsasubsides na rin agad. Nang ma-compare nyo naman ang baha sa inyong lugar at sa baha namin dito. So that would be all. Thank you for watching and bye bye, and I have to say ingat. Bahaya, no? Subsides din agad yan mamaya. Ulitin ko to ha, sea level. More likely sea level ang lugar na to. Malakas ang ulan plus high tide equals baha. And hours later, subsides.